Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay patungkol sa syntax, pangungusap na may panaguri at paksa. Bago tayo magpatuloy, nais ko po munang magpakilala sa inyong lahat. Ako nga pala si John Harold Meliano Bermudez mula sa BEd 1E. Ngayon, tayo na't magpatuloy sa ating talakayin. Una, talakayin muna natin kung ano nga ba ang layunin ng talakayin. Sa ating layunin, meron tayong tatlo. Una, maunawaan ang kahulugan ng syntax. Pangalawa, matukoy kung ano ang simuno at panaguri. Pangatlo, makagawa o makabuo ng pangungusap na may simuno at panaguri. Sa pagtatapos ng ating talakayin ay magkakaroon tayo ng simpleng aktibidad na kung saan ang bawat estudyante ay gagawa ng isang pangungusap na merong simuno at panaguri na ating natalakay dito sa ating talakayin. Ngayon, tayo ay magpatuloy. Ngayon naman, ating talakayin kung ano nga bang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Sa ating agenda or ating pag-uusapan, meron tayong 4. Una, kahulugan ng syntax. Pangalawa, pangungusap, kung ano nga ang kahulugan nito. Pangatlo, simuno o paksa. Pang-4, panaguri. Sa ating mga agenda ay nakabase sa ating layunin na kung saan kailangan malaman ng mga estudyante ang kahulugan ng syntax, pangungusap, kung ano nga ba ang pinagkaiba ng simuno o panaguri. Yun lamang at magpatuloy tayo. Ngayon, meron ba kayong nalalaman kung ano nga ba ang syntax? Kung mayroon, tignan natin kung tama ang iyong nasa isip. Sabi dyan, ang syntax ay mula sa salitang Griego na syntatien, na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsasama-samahin. Pag-aaral ng struktura ng mga pangungusap, pagsasama-sama ng mga salita para makabuo ng parirala o mga pangungusap. Ang sabi niyan, ang syntax daw ay pagbubuo ng mga salita na kung saan mayroon ding diwa na kung saan may pinapahayag na mensahe ang isang syntax. So sa syntax, ang pinakamadaling explanation lang dyan ay pagsasama-sama o pagbuo ng isang pangungusap o isang parirala. Yun ang kahulugan ng syntax. Naintindihan po ba? Okay, magpatuloy tayo. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ating pangungusap. Sabi dyan, pangungusap. Sa linguistika, ang pangungusap ay lipo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Binubuo ito ng mga panlahat na sangkap, ang panaguri at paksa, subalit buo ang diwa. So ang pangungusap daw ay binubuo ng mga salita. Ngunit ito ay may buong diwa. So ano nga ba ang diwa? Ibig sabihin, yung mensahe na pinaparating natin sa isang tao. Kunyari, may sinabi tayo sa isang tao, meron yung mensahe na nais nating iparating sa kanya. Yan po ang isang pangungusap. At nasabi din dyan, panlahat na sangkap, ang panaguri at paksa. Subalit buo ang diwa. Pero mamaya na natin talakayin kung ano nga ba ang paksa at panaguri. Pero sa overall, sa lahat, pangkalahatan, ang pangungusap ay lipo ng mga salita or binubuo ng mga salita upang tayo makapagpahatid ng isang mensahe sa isang tao or sa iba pang tao. Yun lamang pangungusap. Tayo magpatuloy. Ngayon, dumako na tayo sa ating simuno o paksa. Alam niyo po ba kung ano ang simuno o paksa? Natalakay na ito noong mga senior high or junior high school, mga ganyan, elementarya, nalaman na natin kung ano ang simuno o paksa. Ngayon, tignan natin kung tama ang iyong nasa isip or iyong nalalaman. Magpatuloy tayo. Ayan. Simuno o paksa. Ito ang focus na pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay laging tinatandaan ng mga pantukoy na ang mga, sina, si, at sina. Ito ay maaaring makita sa unahan, gitna, o hulihan ng pangungusap. So ang simuno o paksa, siya daw po yung pinag-uusapan na kung saan sa wikang Ingles ay subject. Subject na pwede daw. Ang mga ginagamit na pantukoy daw, ibig sabihin ng ay tinutukoy ng isa lang. Ang mga naman ay dalawa o higit pang bagay. Pero din sa pantao, ibig sabihin isang tao lang ang tinutukoy
at meron din diyang sina, ibig sabihin, hindi lang isa kundi dalawa o mahigit pa ang tinutukoy. So well, ang simuno o paksa daw ay maaaring makikita or mababasa sa unahan, gitna o hulihan ng isang pangungusap. So narito pa ang isa pang kahulugan ng simuno o paksa. Sabi dyan, ang bahaging pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Sabi nga kanina, pinag-uusapan. Ngayon naman pinagtutuunan ng pansin. Parang siya ang, kung sabi ka ng center of the subject. Parang siya yung focus ng lahat. Ano? Pero din sinabi, ito ay maaaring tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari na gumaganap ng kilos o pinagtutuunan ng diwang isinasaad sa pandiwa. So sabi dyan, para siyang noun na kung saan, sabi ka English ay noun, na kung saan tao, hayop, parang siya yung subject ng pinag-uusapan. Pwede siyang tao, nakapaloob yan, pwedeng kasarian, ano pa, marami pang iba. So pwede ng hayop, bagay, lugar o pangyayari na kung saan gumaganap ng kilos. Parang siya yun pinag-uusapan sa isang pangungusap. So meron ba kayong nalalaman na isang halimbawa ng simulo na pwede nating gamitin upang makapagbuo tayo ng isang pangungusap? Ay, meron ako dito. Wait lang. Ito, nakita nyo, ito ay isang ballpen. Panulat, kumbaga. Ngayon, gagamitin natin siya isang pangungusap. Ito ay isang bagay na kung saan ginagamit natin sa ating pagsusulat, sa ating pag-aaral, na kung saan kailangan natin upang makapagsulat tayo. Ito ay masasabi nating simuno o paksa. Pwede siyang, sa isang pangungusap kung gagawin natin siya, ang ballpen ay ginagamit na panulat. Kung saan, yung ballpen ay makikita nyo or madidinig nyo sa unahan ng pangungusap. Ano po? Another. Itong nail cutter. So, sa wika English ay nail cutter. Or ginagamit natin to pangkat ng ating nails or in Tagalog, basta yun, nails sa wikang English. Kung gagamitin natin siya sa isang pangungusap, ang nail cutter ay ginagamit upang makapagputol ng, or sa wikang English ay nails, or kuko. Kung maintindihan nyo. Ito ay, doon ginamit ko ang nail cutter na kung saan madidinig nyo ay nasa unahan. Yun naman po ang mga halimbawa. Mamaya ay gagawa pa tayo ng iba pang halimbawa na nakabase lang sa ating kapaligiran na makikita natin. Magpatuloy tayo. Ayan, meron tayong mga halimbawa dito. Una, ang aso ay tumatahol ng malakas. Sa tingin ninyo, ano dyan ang simuno? Ngayon, alamin na natin. So, kanina, dun sa ating ang kahulugan ng simuno o paksa, nabanggit ko ang pandiwang ang mga, si at sina. Ngayon, kung sa ating halimbawa, lahat ay makikita niyo sa unahan ay merong salitang ang mga, si at sina. Kung saan sumisimbolo ito na ang kasunod na salita ay ang ating simuno. Kung saan sa ating unang halimbawa, ang aso ay tumatahol ng malakas, ay ang simuno natin ay ang aso or ang aso. Sa pangalawa naman, si Juan ay nagtatrabaho sa opisina na kung saan ang pinag-uusapan natin ay si Juan. Kung saan daw siya ay nagtatrabaho sa opisina. Pangatlo naman, ang mga estudyante ay nag-aaral para sa pagsusulit. Sa ating pangatlong halimbawa, gumamit tayo ng ang mga. Ibig sabihin, hindi lang isang estudyante ang tinutukoy natin, kundi marami. Parang halos lahat ng mga estudyante ay nag-aaral para sa kanilang pagsusulit. Parang kami, nag-midterm kami nung nakaraang week. Kung saan pwede natin yung gamitin na kung saan ang mga estudyante ay gumagawa ng kanilang mga, sa wika guys, ay reviewer. Doon, binanggit ko doon yung ang mga. Ibig sabihin, madami ang tinutukoy ko. Hindi lang ako, hindi lang isa, kundi 2 or more, or higit sa dalawa. Proceed tayo. Pang-apat, si Lola ay mahilig na magluto ng masarap na pagkain.
Diyan, mababasa ninyo ang salitang si na kung saan sumisimbolong pandiwa na sa isang tao o isang bagay ang tinutukoy, na kung saan si Lola ang ating tinutukoy or ang ating simuno o paksa or ang ating pinag-uusapan. Ano? Panlimang halimbawa, ang araw ay sumisikat sa silangan. So, ang ating pinag-uusapan dyan, syempre, ang araw. Ano? Kasi, nandyan sa ating halimbawa ay makikita nyo ay puro sa unahan nilagay ang ating simuno. Pero mamaya gagawa tayo ng mga halimbawa na maaari nyong makita or madinig ang simuno na nasa unahan, nasa gitna, o nasa dulo. Ano? Ngayon ay magpatuloy tayo. Naunawaan po ba ang simuno? Kung gayon, buti naman. Buti naman. Ngayon, tumungo naman tayo sa panaguri. Mayroon ba kayong idea kung ano nga ba ang panaguri? Kung mayroon, alamin natin kung tama ba ang iyong nalalaman. Ito ang ating kahulugan. Ang panaguri daw, ito ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno o paksa. Ito ay maaaring matatagpuan sa unahan at hulihan ng pangungusap. Sabi diyan, nagsasabi tungkol sa simuno o paksa. Ibig sabihin, siya yung nagbibigay impormasyon sa ating simuno upang magkaroon ng diwa ang isang pangungusap. Ano? Sabi din dyan, maaaring matagpuan sa unahan at hulihan ng pangungusap. Ibig sabihin, kung kanina ang pangungusap ay ang panaguri ay ang simuno pala, ang simuno ay mapwedeng makita sa unahan, gitna o hulihan. Ngayon naman, ang panaguri ay sa unahan, hulihan at sa unahan at hulihan lang maaaring makita. Ano? Ito pang isa pang kahulugan ng panaguri. Sabi diyan, ang panaguri or sa wikang Ingles ay predicate ng wikang Ingles, ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Ito ay naglalahad ng mga bagay hinggil sa simuno. Nabanggit ko na kanina, nasabi ko, nagbibigay impormasyon kung saan ang panaguri ay siyang nagbibigay impormasyon upang magkaroon ng diwa ang isang pangungusap. Ano? Sabi din dyan, naglalahad ng mga bagay-bagay hinggil sa simuno. Yun na nga, katulad din kanina, impormasyon. Ano? Sa madaling sabi, ang panaguri ay ang nagbibigay impormasyon sa simuno. Ano? Karamihan sa isang panaguri, kung kunyari, tao, ganyan, pwede siyang action word or verb sa wikang English. Sa English, nagpatuloy tayo. Narito ang ating mga halimbawa. Kanina ito din ang ginamit ko na halimbawa. Ngayon, gagamitin natin siya upang matukoy naman kung ano nga ba ang panaguri. Pang-una, ang aso ay tumatahol ng malakas. Kung kanina, ang ating ginamit na simuno ay ang aso, ngayon syempre, ang kasunod na nito ay ang panaguri, na kung saan tumatahol ng malakas. Ano? Ibig sabihin, ang salitang tumatahol ng malakas ay nagbibigay impormasyon sa aso na kung saan upang magkaroon ng diwa. Ibig sabihin, ang aso ay tumatahol ng malakas. Ibig sabihin, meron siyang parang may tinatahulan siya. Pwedeng tao, pwedeng pokwa niya hayop. Ano? Dito naman tayo sa pangalawang halimbawa. Si Juan ay nagtatrabaho sa opisina. Kanina, ang ating simuno ay si Juan. Ngayon, syempre, katulad ng kanina sa panguna nating halimbawa, ang nagtatrabaho sa opisina ay siyang panaguri, na kung saan nagbibigay impormasyon kay Juan, na kung saan si Juan daw ay nagtatrabaho sa opisina. Ano po? Pangatlong halimbawa, ang mga estudyante ay nag-aaral para sa pagsusulit. Kung kanina, ang mga estudyante ang ating simuno. Ngayon naman, syempre, sila ay nag-aaral para sa kanilang pagsusulit. Yun ay isang panaguri na kung saan nagbibigay impormasyon sa mga estudyante. Ano? So, ang panaguri ulit ay ang nagbibigay linaw sa kung anong ginagawa or gagawin ng isang simuno o paksa. Ano? Positize pang-apat. Si Lola ay mahilig magluto ng masarap na pagkain.
Ibig sabihin, kung kanina si Lola ang ating simuno, ngayon naman ay ang ating panaguri ay mahilig magluto ng masarap na pagkain. Ibig sabihin, si Lola daw po ay mahilig magluto ng mga masasarap na pagkain. Ano? Panglima, ang araw ay sumisikat sa silangan. Diba? Kung kanina ang ating simuno ay ang araw, ngayon naman ang ating panaguri ay syempre yung kasunod lang na salita, yun ay sumikat sa silangan. Ano? Kung English, ano pa lang siya, palitaw pa lang siya, parang umaga pa lang. Ano? Yun yung ating panaguri. So, ulitin ko lang po, ang panaguri ay nagbibigay impormasyon sa ating simuno. Ito din ay nagbibigay linaw kung ano ang maaaring gawin or ginagawa ng ating simuno o paksa. Ano? Kung dito sa ating halimbawa, ano? Kung mapapansin ninyo, lahat ng limang halimbawang nakalagay sa ating presentasyon, ang panaguri ay palaging nasa unahan. Ang letrang I ay ang sa wikang Ingles ay word. Ang salitang I. Ibig sabihin, yun na yun mismo nagbibigay informasyon sa simuno. Ano? Ngayon, siguro alam nyo na kung ano ang simuno at paksa. Ngayon, gagawa tayo base sa inyong nasa paligid ninyo, ano? Gumawa ng isang pangungusap na kung saan maaaring makita ang simuno at paksa. Pwedeng nasa hulihan ang simuno or nasa gitna o unahan ng pangungusap. Pwede na ang panaguri nasa unahan o hulihan. Ano? Nakagawa na po ba? Kung gayon, magbigay tayo ng halimbawa. Ano? Ano nga bang mali? Kunyari, sa damit. Ano? Isa-isahin muna natin doon sa simuno para magkaroon kayo ng ideya. Punta tayo muna sa simuno. Ayan. Diyan, makikita ninyo, sabi diyan, ito ay maaaring tao, bagay, hayop, o lugar, o pangyayari. Iisa-isahin natin yan. Mag-uumpisa tayo sa tao. Pangalan muna tayo, ano? Kunyari. Si Roberto ay isang magsasaka. Ano? Ang simuno doon ay si Roberto. At ang panaguri naman ay isa siyang magsasaka. Na kung saan, ang magsasaka ay nagbibigay impormasyon sa ating simuno na si Roberto. Ano? Sa ano naman tayo, kasarian. Ano? Ang isang babae ay naglalakad sa hallway. Ano? Doon, kung marinig nyo, ang babae daw ay naglalakad sa hallway na kung saan ang simuno ay ang babae at ang panaguri naman ay naglalakad. Ano? Another tayo sa ating tao. Ano pa ba? Maaari din tayong maghalimbawa ng ang bata ay naglalaro ng basketball. Kung saan ang simuno ay ang bata at ang panaguri ay naglalaro ng basketball. So, gamitin naman natin ang hayop. Ano? Ang pusa ay kumakain. Yun ang isang halimbawa. Kung saan ang simuno natin ay ang pusa at ang panaguri natin ay ang kumakain. Ano? Malinaw ba? Dumako naman tayo sa bagay. Ano? Gagamit tayo ng ano ba? Ito, susi. Ito. Ang susi ay ginagamit pangbukas ng kandado. Ano? Ibig sabihin, ang simuno doon ay itong susi. Ang panaguri naman, pambukas ng kandado. Ano? Malinaw po ba? Ito, another ito. Ang kandado ay pangsara ng pintuan. Ano?
kung saan ang ating simuno ay ang kandado at ang ating panaguri naman ay makapagsara ng pintuan. Malinaw po ba? Ano? Dumako naman tayo sa lugar. Ayun. Sa CNSC or sa State College ay academic break. Kung saan ang ating simuno ay ang State College at ang ating panaguri ay ang academic break na kung saan walang pasok ang mga estudyante. Charing. Dumako naman tayo sa pangyayari. Pangyayari. Pwede din siya kasing maging, alam ko na. Lumilindol sa daet. Ano? Ang pinag-uusapan doon ay lumilindol. At ang ating panaguri ay sa daet. Ano? Naintindihan po ba ang simuno at panaguri? Ulitin ko, ano? Ang simuno ay siyang nagbibigay. Simuno ay siyang pinag-uusapan sa isang pangungusap. At ang panaguri naman ay siyang nagbibigay informasyon o nagbibigay nagbibigay informasyon sa ating simuno. Ano? At ang ating syntax naman ay ang pagsasama-sama o pagbubuklod-buklod ng mga salita upang makabuo ng isang parirala o pangungusap. Ang pangungusap naman ay ang binubuo ng mga salita o lipo na buo ang diwa. Ano na kung saan merong panaguri at paksa. Kung naintindihan po, yun lamang po ang aking iuulat ngayong araw na ito, ang ating tatalakayin. Kung may katanungan po ay maaaring pong magtanong. May katanungan po ba? Kung wala na, muli po, ako po si John Harold Miliano Bermudez mula sa BEd 1A. At itong video ay susubiti kay Ginoong Ryan Rodriguez, guro sa pagtuturo ng Pilipino sa elementarya. Yun lamang po, muli po, maraming salamat po.